akin yung aking abogado sa asylum, no, at naghahanda na nga kami. Yung mga ebidensya, no, kasi may mga bagong ebidensya lumabas, kasama na dyan yung pagsasampa talaga ng non-bailable case laban sa akin, na sa tingin ko ang pinakamalakas na ebidensya na ako talaga ay kinigipit, no. Dahil kahit sino pang bumasa ng records at saka yung resolution ng piskal, makikita na wala namang kahit sinong testigong nagrereklamo na ako yung nag-recruit sa kanila para sila i-traffic, at walang kahit anong ebidensya ng sabwatan, bukod na lang doon sa sinasabi nilang isang papel na wala namang lagda na nagsasabi ako daw ay legal doon sa Lucky South 99. Sabihin na natin totoo yan, hindi po krimen na maging abogado, no? Kinakailangan abogado para masigurado nga ng lahat ng gawain ng mga kliyente ay sang-ayon sa batas, no? At kung ang pagiging abogado ay dahilan para ikaw ay masampahan ng non-bailable, baka wala nang abogado mag-practice, no? Sa takot na pati sila, dahil abogado lamang sila, ay pwede nang sampahan ng non-bailable offense, no? Pero hindi yan po ang ating pag-uusapan. Yan lang po yung dahilan kung bakit kahapon ako ay na-busy. Kasi nga, biglaan ako pinatawag, no? Meron po kasing organisasyon na tumutulong sa akin sa asylum at meron din akong abogado na separate, no? So, pareho po akong pinatawag kahapon ng ura-urada at siyempre po, hinahanda lang yung mga ebidensya, hinahanda ko din dapat kunin sa Pilipinas at mabuti ng handa dahil alam nilang mainit talaga yung aking aplikasyon. Ang sabi nga ng IND, ako daw ang pinakapopular na asylum seeker sa kanilang opisina ngayon, no? At siyempre marami mga nakatutok, so dapat laging handa doon sa kaso. Anyway, pag-usapan po natin ngayon. Alam niyo po, bagamat maraming maanghang na sinasabi sa akin si Secretary Remulla at si Secretary Remulla, lalaking-lalaki ko. Hindi po yan nagsisinungaling. Naalala niyo, Hulyo pa lang ng 2023, sinabi na niya, bagong-bago pa lang ang administrasyon ni Tatay Digong, ni Marcos Jr., sinabi na niya na mukhang nagkaroon na ng bagong polisiya dating sa operasyon sa ICC, no? Sinabi niya na bagamat ang salita ni Marcos Jr. ay hindi sila makipagtulungan dahil ito yung labag sa soberenya ng Pilipinas sa ICC, sinabi niya na talagang nakipagtulungan ng Pilipinas at tinitignan na kung babalik pa sa ICC. Ibig sabihin sa bulat mula, hindi po yan nagsinungaling. Ang sinungaling po talaga si Marcos Jr. Palagi niyang sinasabi na hindi makipagtulungan, labas sa soberenya, pero in the end, malalaman natin, siya pa ngayon na nag-volunteer na dali nga sa dahiga pagkatao ni Tatay Digong. Si Secretary Remulla at least, lalaki, hindi yan po nagpapaligoy-ligoy, hindi nagsisinungaling, sa bulat mula, ang sabi niya, makikipagtulungan tayo sa ICC. Walang din sinasabi kung bakit. Siyempre, si Bibi Sara at ako naniniwala na ang pagpapadala na dito kay Tatay Digong sa dahig at pag-ipit nila sa Tatay Digong sa ICC, yung pagtutulungan sa ICC, ay pamamaraan para magkaroon ng Marcos forever. Dahil alam naman natin na talagang ang hindi nila makalutang kandidato, lumabas naman sa latest survey, no? 33% ang boboto talaga kay Bibi Sara, pinakamalapit na katunggalin niya ay 15% si Leni Robredo, no? At itong si Tulfo ay number 3 nila, para 9% na lang ang boboto sa kanya kung magkakaroon ng halalan ngayon, no? Kaya itong ginagawa nila sa Tatay Digong, ito pamaraan para masira ang Duterte, at kung masusunod ang gusto nila, gusto nga nila masali pa sa kaso sa ICC kung si Inday Sara. Sa tingin ko malabong mangyari, no? Bagamat I'm sure ina-attempt pa nila, no? Pero ito pag-amin ni Secretary Remulla na nakikipagtulungan ng ICC ngayon sa pagpapadala at paggastos sa mga pamasahe at iba pang mga gastos ng mga testigo laban kay Tatay Digong sa dahig ay patunay na sa mula hindi pa talaga nangyayari yung isug ng Enero of 2024 kung saan inutusan ng diretsahan ni Tatay Digong si Marcos Jr. yung kandidato para presidente na gumagamit ng toga sa kanyang syudad ng Davao, talaga nagkaroon na ng desisyon ang Marcos Jr. na makipagtulong sa ICC dahil nga gusto nila matanggal ang mga Duterte. Nakainis na dahil alam ko nung July nga, nagpatawag pa ng meeting yan, kasama pa ako sa meeting at kunwari tinanggap niya yung aking opinion na hindi dapat makipagtulungan, labag yan sa soberenya, labag yan sa saligang batas. Bakit kung labag sa saligang batas? Kasi nasa doon na judicial power sa ating saligang batas vests only in one Supreme Court and all other courts have been created by law. So tanging may kapangyarihan para magligtas sa mga kaso sa mga di umanong krimen na nangyayari sa Pilipinas ay tanging Korte Suprema, mga mababang mga maestrado, mababang mga korte na binuo ng batas ng Kongreso. Hindi po dyan kasama ang ICC. Kaya lang po nagkaroon ng jurisdiction ng ICC, ito po yung tinatawag natin theory of auto-limitation. Na kapag tayo mismo ang nagdesisyon na limitahan ang ating soberenya, pumayag na ang mga dayuhan ang maglitis ng mga kaso niyan. Sa katunayan po, kapag nagkaroon ng agawan ng teritoryo, ang mananalo sa pag-agawan ng teritoryo ay batas at malakas na ebidensya sila ay umaaktong soberenya. At isang desisyon ng ICJ sa panig ng kaso sa panig ng England at ng France, ang sabi ng ICJ, yung World Court, ang pinakamalakas at pinaka-persuasive na ebidensya na mas malakas ang soberenya mo ay yung paglilitis ng mga kaso kasi pag-exercise ng judicial jurisdiction ay isa sa pinakamalakas na ebidensya ng pagiging soberenya. So, mabalik tayo sa sinabi nga ni Secretary Remulla na sa mulat mula makikipagtulungan talaga sila sa ICC. Now, bakit hindi dapat? Well, dahil napupus na yung auto-limitation. Dahil tayo bumiti na sa ICC. At dahil tayo bumiti na, wala na tayong obligasyon para magpagtulungan. Kasi kapag tayo nakipagtulungan pa, na hindi tayo miyembro, linalabag natin yung provision ng ating sariling saligang batas na ang judicial power ay nasa kami lamang ng Korte Suprema at mga pababang mga korte na binuo ng batas Pilipinas. At tingin ko, itong operasyon na in-extend nila sa ICC ay labag na doon sa saligang batas niya. Nagkakaroon po tayo ng willful violation and serious violation of the Constitution. Ang problema po, ang palagi nagsasalita ay si Secretary Remulla at ibang sinasabi ng Presidente. Bakit? Kasi iniiwasan nila ang impeachment. Dahil kapag binigkas at nanggalit sa sariling bibig ni Marcos Jr. na nakikipagtulong tayo sa ICC, ayan po ay basehan na para sa impeachment. Culpable violation of the Constitution kasi talagang napakalaking dago po yan sa soberenya kung siya ay makipagtulungan sa isang dayuhan, banyagang hukuman na wala ng dahilan.
Yung auto limitation po, sige po, pwede mga dayuhan, pero dahil mayag lang tayo. Tumigil lang po yung pagpayag na yan, 1 taon matapos tayong butiyo sa pagiging member ng ICC. Ano yung pagkaiba ng mga tribunals na nauna ng binuo ng UN, gaya ng tribunal ng Yugoslavia, tribunal for Rwanda, yung dalawang tribunal po yun ang basahan pagkabubuo ng hukuman. Yung chapter 7, yung chapter. Ano ba yung chapter 7? Ito po yung means of maintaining international peace. Ibig sabihin, yung lihitis ng mga war criminals, crimes against humanity, ay isang pamamaraan para na ma-maintain na ang kapayapaan sa daigdig. At dahil ito pinag-utos ng Security Council, lahat ng bansa dapat sumunod sa order ng Security Council. Hindi po ang basehan ng ICC. Ang basehan po ng ICC, hindi po yung mandatory jurisdiction ng Security Council para mapatupad ang kapayapaan sa buong daigdig. Hindi, yung voluntaryong pagiging miyembro ng mga iba't ibang bansa. No? Ang voluntaryong pagiging miyembro, voluntaryo rin ang desisyon kung sila bibitiw, walang makapagpigil sa kanila kung gusto nila. Ang issue na is, gano'ng katagal yung obligasyon na makapag-operate kung ikaw ay bibitiw. So diyan po papasok isang desisyon ng World Court sa Amerika. Magdimanda sila ng Nicaragua dahil pinatumba ng gobyerno ng Amerika under President Reagan yung gobyerno ng Nicaragua. Ang sabi ng Korte Suprema, hindi po rin completely bumitiw sa isang tratado na ura-urada. Kinakailangan mayroong palugit na 1 taon. Kaya nga po, binigyan ng Rome Statute of ICC ang mga ahensya, ang mga prosecutors, ang hukuman mismo ng ICC ng 1 taon para magsimula ng formal na proseso para tisin at ito po yung preliminary investigation na kinakailangan bigyan ng paspas ng hukuman ng Free Trial Chamber para gumalaw matapos ang isang bansa ay bumiti na sa pagiging miyembro ng ICC. Isang taon po yan, kinuha po yan sa desisyon ng International Court of Justice doon nga sa pagbitiw ng Amerika di umano doon sa jurisdiction ng ICJ matapos siya madimanda ng Nicaragua. Kasi gusto ng Amerika, ura-urada, bibitiw siya at mabawalan visa yung gaya ng pagpapayag na titisin ng kaso yan sa ICJ. Ang sabi ng ICJ, hindi po pwede. 1 taon ang palugit na dapat ibigay mo. Kaya meron 1 taon palugit na matapos magbitiw ang Pilipinas bilang miyembro ng ICC, ay pwede naman magsimula ng formal na proseso sa hukuman ng prosecutor. Pero natulog na po sa kantuan ng prosecutor at nabalan na siya ng jurisdiction matapos sumipa ang pangalawang taon matapos bumitiw na ang Pilipinas. Kasi kung pagpilitan na obligation nito ay forever, abay, hindi po katawan naman yan sa mga bansa dahil hindi po mandatory ang operasyon sa hukuman. Hindi gaya po yung tribunal for Yugoslavia at tribunal for Rwanda nang bumuo ay ang UN Security Council. Kapag bumuo ay yung Security Council sa ilalim ng Chapter 7 ng UN Charter na tinatawag or means of maintaining international peace, mandatory po yan sa lahat ng bansa na sunod sa mga utos at i-recognize ang jurisdiction ng tribunal. Pero pag voluntaryong tratado po na ibasehan sa pagsisimula at pagbubuo ng hukuman, ay meron pong karapatan na bitiw ang mga bansa sa kanilang pagiging miyembro. Kaya na pong ginawa ng Pilipinas. Now, so yan po dahilan kaya hindi nagaling sa bibig ni Presidente BBM ang pagtulungan sa ICC palaging nagagal kay Boying Remulla. At kung titignan nyo, consistent si Boying Remulla. Alam nyo ang danger sa ginagawa ng Pilipinas, talagang ginigiit talaga nila sa Presidente Duterte. Bakit? Kasi nga yung ating basehan, sinasabi ng jurisdiction, ay wala na jurisdiction ang hukuman dahil sinimulan na ang preliminary investigation sa pangalawang taon tapos ay mag-view. Pero ito ang una, pag voluntaryong soberano ng Pilipinas sa pagkatao ni Tatay Digong, ni wala pang hinihingi kooperasyon ay binigay na agad ang pagkatao ni Tatay Digong sa pamamagitan ng kinatik na hindi dumaan sa proseso ng Rome Statute Article 59 na dapat hinarap muna siya sa lokal na hukuman sa Pilipinas. Ang sa ganun, maprotektahan ang karapatang pagkatao ni Tatay Digong at marespeto ang soberanya ng Pilipinas para malaman nga kung mayroong dahilan na i-extradite yung si Tatay Digong sa ICC at syempre dapat sa pinagkuhan ng hukuman kung mayroong jurisdiction ng ICC sa aso ni Tatay Digong dahil hindi nasunod, illegal nga yung kanyang pagdadala sa dahig kaya natin tawag natin ng extraordinary rendition or kidnapping. Ang problema lang sa kidnapping sa ating Pilipinas, yan ay gawain lang ng privado individual. Kapag ang gobyerno ang nagkait halayan sa isang tao na wala legal na basihan gaya nangyari kay Tatay Digong at si Justice Asuda naman ay nasasabi na maling pamamaraan ng pag-serve ng restaurant ay illegal dahil hindi nga maansal ng hukuman. Ang tawag dyan ay unlawful detention as distinguished from kidnapping na gawain ng mga privado individual. So anyway, itong desisyon na naman ng DOJ Secretary na tayo pa magbibigay pamasahe at iba pang gastos para makaroon sa ICC mag-investigo, yan po itunay na sa mula talagang ninais ng Marcos administration na makipagtulungan sa ICC, hindi dahil gusto nilang katarungan. Alam mo nila katarungan ay po pwede magbigay ng tinulungan ng hukuman. Ulitin ko aking mga bilang sa prosecutor ng Bilang Masakaya, 58 murders and yet dito sa Tatay Digong, sinasabi nila 43 victims. Bakit kailangan dalhin sa ICC? Samantalang ICC na sa court of last resort, dapat sila gumalaw lamang kapag ng hukuman ay hindi makagalaw dahil merong immunity or merong immunity na nasasakdal, kaya walang gobyernong haga na hindi man pong kaso pagdating sa ating mga korte, buhay-buhay ating korte, once the most active courts, one of the most developed system in the whole world. Pagdating mo pagdating sa pangangalaga sa karapatang tao, meron tayong Philippines Corpus, meron tayong Writ of Amparo, meron tayong Writ of lahat po yan ay intended ang special protection sa pangangalaga ng karapatang buhay at hindi magulat ang hukum sa dindig. Meron kanyang mga special rights na hindi para pangangalagaan ng karapatang buhay. Nagpapatunayan, buhay na buhay ang ating hukuman at kaya ng hukuman natin mapataw na katarungan sa mga biktima. So hindi ko po hindi sa sinasabi natin na wala ng kaso si Tatay Digong. Pero gaya ng sinasabi natin, merong kaso, pero natin pagiging soberanya ng Pilipinas. Dapat sa Pilipinas sinasabayan ang desisyon ng mga piskal Pilipino at ang mga mahistradong Pilipino. Ang tanong, ano yung pananagutan ni Marcos Jr.? Well, akala siguro ni Marcos Jr. Balibasan din natin sa kanyang bibig. At the most that he has said is, susunod tayo sa pag-utos ng Interpol. Eh po, at patuloy talaga na gross ignorance of the law. Kasi wala namang pong pulis ang Interpol dapat susunod. At saka malinaw po sa paghihiling ng Senado. Hindi pa nga humingi ng cooperation ng ICC at hindi humingi ng tulong ng ICC sa Interpol mismo. Na voluntaryo talaga ang kinidnap si Tatay Digong at dinala sa dahig. Pero itong gawain ni Remulla, hindi pa rin mapagkakait na siya ay isang political agent. And under the theory of qualified political agency, ang gawain talaga ng palihim ng Secretary of Justice ay gawain ng Presidente. So hindi pa rin po off the hook ang Marcos Jr. for culpable violation of the Constitution kasi nahiman po na ano niya ang ginagawa ng Secretary of Justice at hindi niya pinipigil bilang isang kapatupad ng ating saligang batas. Hindi niya sinasabi na Remulla, baka makapagtulungan dyan. Pagpapagtulungan na maging provisyon ng ating saligang batas na ang pangyayang buliktura ay nasa ilalim lamang ng Konstitusiyon at mga bababang na hukuman na pinuunong sa batas. So gawin hindi natin sa bigya ang pag-cooperate na illegal at unconstitutional, may pananagutan po ng Presidente dahil alam naman niya posisyon sa Secretary of Justice, ginagamit ang gambo ng nagalit sa kabanbayan at wala siyang ginagawa para pigilin. So ganito talaga ay sabihin natin na binding as an act of the President ang ginagawa ng kanyang political ego, alter ego, ng kanihin ng Secretary of Justice.
So ang bagong iahakit, alam mo naman na makikita na magaling, tumansya ang pusundayan, magandang kayo yan para mapatalisik ang ating presidente under the basis of alpha violation of the Constitution, yung pagtutungan sa ICJ, mawalan na yan, bakit tayo maayon ng tribunal. Pero pinakamasakit dyan, itong ginagawa nilang pagtulong, ina-underscore nila sa panahon ng national natin ng Constitution, ang ginagawa nila, tinutulungan nila ang Constitution ng ICC para magbinse ang ICC na hindi totoo na naniniwala ang Pilipinas walang jurisdiction. Kasi, baka sinasabi ni Tatay Digong na sa ICC statute walang jurisdiction na natulong sa pagitan ng piskal, ang ICC at nagsimula ng preliminary investigation sa pangalawang taon, kaya naman ang Pilipinas, ang isabi ni Tatay Digong, voluntaryo na surrender ng katao ni Tatay Digong sa ICC na mas hindi rin na pagkilala sa jurisdiction ng ICC. Pangalawa, voluntaryo na ipag-operate sa pagpapadala ng mga testigo laban ni Tatay Digong at ginagastusan ang pamasahe at mga gastusin para magpinanghit ang mga biktima. So ang ginagawa ng Pilipinas ay talagang nais nila na baliwala yung hukuman sinasabi Tatay Digong na wala ng jurisdiction sa Pilipinas sa ICC sa pamagitan ng pagtutunan sa ICC. Bakit lang dapat yan? Eh kasi nga, ang sabi ni Junior, wala ng jurisdiction ng ICC. Lahat naman yan ay nakiulat sa ating mga balita. Pero itong mga deklarasyon ng Presidente, taliwas sa gawain ng gobyerno. Kasi kung hindi talagang jurisdiction ng ICC sa atin sa soberanya natin pagtutunan, bakit natin sinurrender ng gano'n yung pasuyo sa Tatay Digong voluntaryo at bakit ngayon nagpagtutunan? So ang gawain ni Remulla ngayon, carefully crafted and implemented para baliwala yung sinasabi ni Tatay Digong sa motion to dismiss na walang jurisdiction. Ang argument nila, bagamat ang secretary ni Presidente Marcos Jr. ay wala ng jurisdiction ng ICC, yung gawain naman ay nagpapakita na kinilala ng gobyerno na meron pang jurisdiction. Ang tanong, ano manahid? Yung formal na sinabi ng Presidente at hindi lamang o yung gawain ng gobyerno. Siyempre, inaasahan nila ni Marcos Jr. na paniwalaan ng hukuman ng gawain ng gobyerno dahilan para ibasura yung motion to dismiss ni Tatay Digong on the basis of lack of jurisdiction. Delikado po yung decision. Kasi marami ng kaso sa international law na tinala na tinatawag na stopper o yung gawain na nagpapatunay na ang tagwa sa sinasabi ng Pilipinas walang jurisdiction, tingnan jurisdiction ay tinila ng hukuman. Sa pagkagawa ng territory, yung sa beses ng nilala ng Cambodia na isang templo at ating pagkalit sa mapa ay tinila ng hukuman na pagkala ng Cambodia na ang templo of PBR ay nasa territory ng Kala. Tapos sa ngayon, ang nais na binuling ng Marcos Jr. Station is ay sa sinasabi ni Marcos Jr. na wala ng jurisdiction ng ICC. Yung pagkilala ng jurisdiction sa pamamagitan ng pagtunan sa preso Tatay Digong at pagkakaroon ng derecha ay mas malinaw ng deklarasyon ng kilala ng Pilipinas ang jurisdiction ng ICC. Yung pagkakaroon ng sino ng check remand ng human rights victims para sa human rights violations ng martial law, eh sinabi Marcos Jr. ang ganda ng sovereign immunity consume sa ang ginawa ko sa Presidente. Ang ginawa ng Pilipinas sa administrasyon ni Aquino, kilala nila walang immunity consume si Marcos at kinilala ng hukuman yung deklarasyon ng gobyerno ng Pilipinas ay lalim ni Marcos ni Aquino wala ng immunity consume si Marcos dahil laban na patuloy ang pagliligis ay Marcos Sr. ang nakatawa ng award na 2.2 milyon mga biktima ng mga